Ayan, may kita yung isang lalaki, pok, naka-t-shirt at merong siyang nakasukbit na bag at nanadyak ng batang nakapula na short. Ayun, body bag. Tadyak ulit, pangalawang beses. Lumabas siya ulit, tinulak niya itong bata. Okay, walang man lang umaawat. Pok, sa pok ulit. Maraming nanonood lang. Yung iba umalis na at ayaw makialam. Piyesta lang siya sa kasasapok doon sa batang nakapulang short, sabay tadyak ulit. Hindi na mabilang kung ilang beses niya tinadyakan yung bata. Ayun, meron pa nga mga matatanda na nanonood sa nakasandal sa motor, pero hindi man lang nagsaway at wala man lang sinabi. Idol, nirereklamo ni Nanay Alma ang lalaking nambugbog sa kanyang anak. Gusto rin niya, Idol, na panagutin ito sa nangyari. Ito yung viral, maraming nagtag sa atin ito tungkol sa isang bata na binabatukan, sinipa ng isang lalaki na later on identified as a policeman. Ilang taong ka na, Iho? 12 po. 12. Ikwento mo sa akin, bakit doon sa viral video, ikaw ay pinagsusuntok, tapos tadyak, sipa, binitbit pa ng isang lalaki na kaunan nakilala ay isang pulis. Ba't niya ginawa sa iyo yun? Kasi po, naghaharutan po. Nagaharot, okay. Tapos, akala ko po kasi walang tao sa van, kaya ako po nahampas. Pero hindi naman po malakas. Ano nangyari nung pagkahampas mo sa banya? Tapos bigla pong may lumabas na tao, tapos nagsitakbuhan po yung mga kaibigan ko. So nandoon yung lalaking nanakit sa iyo sa loob ng van? Opo. Nung hampasin mo yung van? Opo. Saan nakaparada yung van? Doon po sa tabi lang eh. So, nagharutan kayo ng mga kaibigan mo kasi edad mo, hinampas mo yung van. Hindi mo alam na may tao. Opo. Pagkahampas mo, binulaga ka ng isang lalaki Opo. na nandun pala sa loob. Nagtakbuhan yung mga friends mo. Opo. Tapos, anong ginawa mo? Tumakbo na rin po kasi po natakot po ako eh. Ako po kasi may kasalanan. Anong pinanghampas mo sa van? Kamay lang po. Natutulog siguro yung lalaki doon. Opo. So, hinabol ka. Hindi po. Lumabas lang po, tapos tumayo. Yung iba ko pong kaibigan, tapos yung pinsan ko po na galing school, nandun po sa ulian. Sila po yung testigo ko na wala pong basag yung kotse. Walang basag yung kotse kasi Wala. kamay lang pinanghampas mo. Opo. Pakita mo yung kamay mo sa amin. Kasi ang nabasag mo raw yung kanyang salamin ng van. Okay. Saan yun? Sa passenger side o sa driver side? Driver po. Driver side. Hindi yung side mirror ha, ang hinampas mo? Hindi po. Yung salamin mismo? Opo. Yan ang pinanghampas mo? Opo. Malakas. Hindi naman po. Yung parang laro-laro lang. Opo. Tapos, hinanap ka niya. Opo. Nakita ka. So, habang tinatadyakan ka, binabatukan ka, sinisipa ka, ano yung mga sinasabi niya? Hindi ko na po maintindihan kasi po parang nahihilo na po ako sa kakabatok niya po. Wala siya sinasabi, basta upak siya ng Opo. upak, batok. Wala kang maintindihan. Wala po. Bakit wala mga umawat doon? May mga nakita kong matanda, meron pa nga Ang doon. dami nga po eh. Opo. Malaking tiyan, meron pa doon matanda na naka-shorts, tumingin lang and then tumalikod din. Sino mga ngayon, yung mga matatanda doon, walang umawat? Yung mga doon po rin po nakatira. Tapos yung iba po kasi doon, kamag-anakan niya. Kabag-anakan nitong... Opo. Okay, pangalanan ko na yung nanakit sa bata, SPO1 o Police Master Sergeant Dennis Piad, MPD Traffic, PNP. So mga kamag-anak niya yun. Yun po yung balita. Kasi dati raw puntiga doon yun. Yung pulis na yun. Eh ako, yung ko lang po siya nakita. Yung ibang tiga doon, mga pinsanin, yung mga kamag-anak po. Lieutenant Josette Saturnino, Chief ng Women's and Children's Protection Unit, Station 10, MPD. Alam niyo na ho ba itong viral video tungkol po sa isang traffic officer ninyo sa katauhan ni Sergeant Dennis Piad na nambatok, nanipa, nanadyak ng isang bata? Yes po, sir. Bali po, na-prepare na po namin yung judicial affidavit po, sir. Tapos nakakuha na rin po kami ng certification from Traffic Bureau po na katunayan, pulis nga po nila itong si Dennis Piad po, sir. Bali, piniprepare lang po yung CCTV po. Galing po sa barangay, attach po namin po sa pagpapile po ng kaso. Ngayon po, habol po namin ngayon po. Nakausap niyo na ho ba si Master Sergeant Piad tungkol sa Ngayon, insidente? sir, wala po, sir, kasi na-under daw siya ng field training schooling po, FTO po, sir, seminar as per dun sa Traffic Bureau po kanina nung pinuntahan So namin. sino ang pinaka-happy niya? Kanino ho siya under? Sino ang pwede namin tawagan para po siya mapadisarmahan? Police Captain Artemio Armada. Sino po itong si Arsenio Armada? Siya po yung Chief Admin ng Manila District Traffic Enforcement Unit po, sir. Chief Admin. Apo. Sino pong pinaka-happy po ng traffic? Siya po kasi ang nagbigay ng galing sa Traffic Bureau. Okay, yung MPD Director ho ba pwede siya padisarmahan? Pwede rin po. Madam, pupunta pa rin kami dyan Yes, sir. para masiguro na talagang matuloy na po yung pagsampa ng kaso, Yes, sir. na wala na maging impediments
Opo. At yan ay may akit na po sa korte, Opo, sa sir. piskalya. Yes, sir. Salamat po, ma'am, ha. Thank you very much din po, sir. Boy, paano natigil yung pananakit sa'yo? Yung nakita niya pong dumating na si mama. Okay, sige, ma'am. Dumating kayo, nakita niyo yung anak niyo sinasaktan. Ay, hindi ko na po nakita. Kasi dumating po ako, kayo nga po yung kinasasama ko na loob. Dumating ako, wala na, tapos na yung pangyayari. Nakausap niyo po itong si Master Sergeant Piad. Opo. Pero saglit lang po kasi nagmamadali po siya noon. Basta ang pagdating ko po, sabi niya, paano to na ano ng anak mo yung salamin ng sasakyan ko? Tapos mga nagtakbuhan pa, doon po siya nang gigil. Okay. Tapos sabi niya, di tutuluyan ko to, dadalhin ko ng Boys Town. Ididiretso ko. Sabi ko, umuo na lang po ako kasi syempre parang naano na rin po ako, nabigla ako nung Di nag-usap-usap po. Tapos dumating po yung kagawad namin ng barangay. Sila po dalawa yung nag-usap. Tapos kami po nung anak ko, nagpunta na sa barangay para nga maintayin kung ano yung pag-uusap nila. Okay. Ang sabi niya po doon sa kagawad namin, babalik daw po siya sa gabi para raw po pag-usapan kung ano yung dapat gawin kasi nga nabasag raw po yung sasakyan. Okay. Ayun. Tapos nag-usap naman po kami nung kagawad namin. Hindi ko pa po alam na ganun yung nangyari pambubugbog. Pero ma'am, hindi ka panipaniwala. Ako hindi ko nakita yung kanyang sasakyan. Kung ano bang klaseng salamin meron yung sasakyan niya. Nakita naman natin yung kamay ng bata. Mababasag yung kanyang salamin sa pukpok ng kamay ng isang paslit. Maliban na lang siguro kung martilyo. Kung martilyo pa nga, hindi mo basta-basta mabasa Tinanong ko yung siya, salamin. Sabi ko sa kanya, baka naman nak may hawak kang kung ano. Sabi ko kasi kung kamay mo lang, hindi talaga mababasag. Sige, ulitin natin. Iho, baka meron kang ginamit na bakal, hollow blocks. Wala po. Meron ka bang hawak na maso? Alam mo yung maso? Yung mas malaki pa siguro sa'yo na yung martilyo. Wala kang hawak na ganon. Wala kang hawak na malaking bato. Wala po. Bakal. Wala. Kamay mo lang talaga. Opo. Hinampas mo. Kasi kung kamay lang nitong bata ang pinahampas niya, there's no way na mababasag o kahit man lang crack yung salamin. Maliban na lang kung ito ay isang 300-pound wrestler. Pwede pa siguro yung puwersa o siya ay isang 10th dan black belt, di ba? Magandang hapon po sa inyo, General Bernard Banak. General, ito pong si Master Sergeant Dennis Piad. Yung pong nag-viral na video na pinagbabatukan niya, tinatadyakan niya po yung 12 years old na bata dahil hinampas po ng bata yung kanya pong sasakyan, pinanghampas po ng bata yung kamay niya at sabi niya nabasag daw yung salamin na hindi naman po. Sir, ano pong reaksyon niyo doon, General Banak, sir? Yes, itong bagay na ito ay kagad na pinaimbestigahan ng ating Manila Police District at nakakatiyak tayo na si General Bernabe Balba, ang ating District Director, ay hindi ito kukonsentihin. At mga nakita natin ganitong bagay ay hindi kanais-nais na makita sa ating kasamahan. Okay. So, General, dalawa po sana gusto namin mangyari dahil sa tutulungan po namin itong bata nandito po sa amin, makapagsampa po ng kaso, child abuse for the meantime para hindi po magamit sa pananakot. Baka pwede ho natin madisarmahan po itong police natin. Total, may ebidensya naman talagang pananakit habang nililitis po yung kaso against him. Pwede ho ba yun, General? Yes, tama yun, Rafi. Standard operating procedure natin yan kapag ang may reklamo sa isang kasama natin na police at may kasong kinakaharap ay kaagad na ito ay dinidisarmahan at tinisibak ito, nilalagay sa holding center. Ayun. Sobrang thank you, General Banak. Mabuhay po kayo, General. Yes, Rafi. God bless po. Anytime, magandang hapon po. Thank you po. Ayan po, madidisarmahan na po. Ito pong si Sergeant Piad. At least, naka first base na tayo. Ang second base po, sasampahan natin ng kasong kriminal at administratibo. Yung sa 7610, child abuse, mabigat po na kaso yun. May video naman, hindi siya pwede magsinungaling. Masisibak na ito, makukulong pa. Salamat. Guarantee, ma'am. Maliban na lang kung kayo po yung makipag-areglo in the end. Ay, hindi po. Well, ma'am, mahirap magsalita ng tapos. Basta ako lang po, gagawin ko lang po yung trabaho ko rito. Pumunta kayo dito at nakita. Actually, tinag po kayo sa amin at naawa ko dun sa bata. Sisiguraduhin ko po na may paglalagyan po ito. Pagbabayaran niyo po yung ginawa niya. Now, kung patatawaran niyo in the end at kayo po yung makipag-areglo, labas na po kami doon. Okay? Up. Boy, ingat ka. Okay ka na? Okay po. Hindi ka natakot. Andito naman kami. Huwag ka matakot, ha?